Yes, alam ko, madaming aspeto ang negosyo. Operations, marketing, accounting, product formulation, and all. Sobrang dami, di ba? Pero dahil kailangan mo ng cash flow, kailangan ng cash flow ng negosyo mo, tutukan mo muna pansamantala ng mas maraming attention, bigyan mo ng mas maraming attention, is your closing activity. Universe, share ko po sa inyo ang isa sa mga business coaching sessions natin. Alright? So, baka makatulong sa lahat ng mga may negosyo. By the way, if you want to be coached by the Rockstar, pwede tayong online or face-to-face. PM lang sa personal FB ko po. Alright? Okay, so ganito yung situation ni Madam. Siya po ay may business, so ginawa nila mag-asawa, nag-focus na sila sa business nila. So, dahil bago pa lang ang business nila, hindi pa kaya ng kinikita nila masustain ang lahat ng gastos nila. Pero wala naman silang ibang pagkukuhanan. So, ibig sabihin po, lahat ng family expenses nila, pag-aaral ng mga anak nila, pamasahe, allowance, sila pambayad ng bills, kinukuha sa lahat ng negosyo. Kaya, yung negosyo nila, hindi nag-grow. Minsan, kasi nga, nauubos yung kita niya. Minsan, nagne-negative pa. So, paano natin masusolusyonan niya? So, etong payo ni Rockstar. 3 po ang pwede natin gawin. First, pwedeng hanggang ganun ang sitwasyon, pwede yung isa po sa inyo, kung kayong mag-asawa, ay magkaroon ng other source muna. Ibig sabihin po, kung meron tayong skill, pansamantala, gamitin muna natin para mag-increase ang cash flow ng family. Ang kailangan muna natin sa panahon na ganyan is cash flow. So, for example, yung isa sa inyo, nagtuturo, marunong magturo muna. Or merong kayang gawin na skill, pwedeng mag-sideline para may pandagdag sa income. At least, nababawas yung kinukuha natin sa negosyo natin. Alright? Pangalawa po na pwede natin gawin is to launch high-frequency products. So, ano ba yung high-frequency products? Ito po yung mga produkto na madaling ibenta. Kahit konti lang ang profit margin, pero at least madali siyang i-market. Madaming bibili. Konti ang profit margin, pero madaming bibili. At may income ka agad. Daily income ang kailangan natin para masustain yung ibang needs ng family. Okay? Alam nyo, may mga negosyo kasing ang kita buwangan. Ano po yung buwang? Joke lang po yun. Ano yung kita na buwangan? Yung pong bago ka kumita na buwang na. Naisip ko lang po yun. Kasi maraming nga, may mga ganang negosyo, di ba? Bago ka kumita na buwang na business owner. So, may mga negosyo na buwa na ng kita. May mga quarterly. Paano naman yung daily needs natin, di ba? Mahirap. Alright? And third option natin, G-Leavers, para ma-survive mo yung ganyan situation is you have to push your closing activities. Dapat mag 3x, 5x, 10x ang closing natin. So, pilitin mong taasan ang closing rate mo. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin po, mas mag-focus tayo how to close a deal to your clients. Yes, alam ko, madaming aspeto ang negosyo. Operations, marketing, accounting, product formulation, and all. Sobrang dami, di ba? Pero dahil kailangan mo ng cash flow, kailangan ng cash flow ng negosyo mo, tutukan mo muna pansamantala ng mas maraming attention, bigyan mo ng mas maraming attention, is your closing activity. Taasan ang closing rate. Dagdagan ang activities ang mga closing. Okay? So, ibig sabihin, try to review your activities. Ilang percent dyan or how many yung nagbibigay sa'yo ng closing, nagbibigay sa'yo ng sales. Hindi puro marketing, hindi puro attention-getting activities, hindi puro pagkuha ng leads. Kailangan nakaka-close ka din, okay? Dagdagan ang activities ng closing. Alright? So, in that way, you are increasing your income para mapunan mo ang pangailangan ng family. So, para lang ma-stabilize ang negosyo mo. Okay? Running ang business mo, kumikita, and at the same time, nasusustain ang needs ng family. Let's go, let's go. Float po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!